Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang gusto kong tatalakayin sa maikling oras na ito ay isang talata sa Quran. If I'm not mistaken, ito ay nasa Suratul Fatir, verse 29, na kung saan itong aya na ito, napakaikli ng aya na ito, subalit ito ay punot-puno ng kaalaman at pagpapala sa mga tao na susundin nila ang anumang sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pamagat nito ay thalathu tijarat la ta'riful khasara o la ta'riful khasara. May tatlong kalakal o paninda na ito ay inaalay o inaalok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan hindi alam ng tao kung paano pamalugi ang ganitong klase ng kalakal. Kapag ikaw ay business-minded, isa kang negosyante, malamang ang isang taong negosyante, alam niya kung paano niya i-invest ang kanyang kayamanan na hindi siya malulugi. Alam niya kung paano niya palaguin ang kanyang pera para mas lalo itong dumami. Ganun ang mga business-minded eh. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala, siya mismo ang nag-aalok sa atin kung nanaisin natin na tayo ay magkaroon ng kalakal, tayo ay magkaroon ng investment dito sa mundo hanggang sa araw ng paghukom na hindi mo alam kung paano pa kaya maglalaho o di kaya paano pa kaya malugi ang isang taong gagawa ng mga kalakal na ito. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Fatir, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Isang napakikling aya na binanggit sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ito ay binubuo ng tatlong tijara, tatlong kalakal na inaalok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladzina yatluna kitaballah. Unang kalakal o paninda na inaalok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay katotohanan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, silang mga tao na dinadalit nila, binabasa nila ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino yun? Sila yung mga tao na naging kaugalian nila ang pagdadalit o pagbabasa sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay ina-apply nila sa kanilang pamumuhay dito sa mundo. Sila yung pangunahing tao na magkakaroon sila ng kalakal o magkakaroon sila ng investment dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay na kailanman ay hindi maglalaho at hindi malulugi ang kanyang tubo. Masya Allah, walang pagkalugi sa kanya. Mawala man siya dito sa mundo, pero sa kabilang buhay, doon niya aanihin ang tubo ng kanyang investment nung siya nabubuhay dito sa mundo. Sila yung mga tao na binabasa nila ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinapag-aralan nila ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay ginagamit nilang instrumento kung paano sila mamumuhay dito sa mundo. Pangalawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkakaroon sila ng kalakal o paninda na kailanman ay walang pagkalugi at paglalaho ng kanyang tubo ay wa aqamus salah, yani wa yuqimus salah. Ang pangalawa sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay silang mga tao na itinatayo nila ang 5 beses na pagsasala. Itinatayo nila ang 5 beses na pagsasala wa addus salatal mafruḍa. Nagsasagawa sila ng mga obligadong pagdarasal. Masya Allah. Kabilang sila sa mga tao na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkakaroon sila ng investment, magkakaroon sila ng paninda dito sa mundo na kailanman ay hindi maglalaho ang kanyang tubo. Walang pagkalugi. Sigurado na hindi ka malulugi dito sa negosyo na inaalok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ikalawa, ang taong nagdarasal ng mga obligadong pagdarasal. Paano pa kaya yung mga tao na hindi lang 5 beses na obligado ang kanilang isinasagawa, kundi ito ay may kaakibat ng mga nawafil. Ito ay may kaakibat ng mga sunna na pagdarasal, mas malaki ang kanilang gantimpala na makakamit kay Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa Yawmul Qiyamah. Pangatlo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah.
At silang mga tao, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ginugugol nila ang anumang ipinagkaloob namin sa kanila. Ang anumang nirizki namin sa kanila, ginugugol nila para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan na dalawa. Sirra wa alaniyah, palihim at patago na paggastos ng kanilang kayamanan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi sa tafsir na ito ni Imam At-Tabari, ang sabi niya, innama ma'na dhalik annahum yu'adduna zakat al-mafruḍah. Ang ibig sabihin ng isang tao na ginagastos niya ang kanyang kayamanan para kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay pahayag at patago, ay sila yung mga tao, sabi ni Imam At-Tabari, sila yung mga tao na ibinibigay nila, yu'adduna zakat al-mafruḍah. Binibigay nila ang zakah ng kanilang mga kayamanan na kung saan ito ay ginawang wajib sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nilang ibigay ang zakat ng kanilang mga kayamanan o anumang karapatan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَتَطَوَّعُونَ أَيْضًا بِالصَّدَقَ مِنْهُ بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ فِيهِ. At pagkaraan nila may bigay, yung mga obligado sa kanila, ay sinusundan nila ito ng pagbibigay ng mga sadaka. Ito ay sinusundan nila ng pagbibigay nila ng sadaka pagkatapos nila may bigay ang anumang inobliga sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin mga kapatid? Maraming mga tao na alam nila kung ano ang konsepto ng sadaka o tinatawag natin na kawanggawa. Pero nakakalimutan nila kung ano yung obligado para sa kanila. Subhanallah. Anong ibig sabihin? Kapag ikaw may kayamanan at ito ay dumating sa takdang halaga na ito ay karapat-dapat na ibigay mo ang zaka, mas obligado sa iyo na unahin mo ang pagbibigay ng zaka at sundan mo ng mga sunna o di kaya ang mga sadaka. So sila yung pangatlo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na magkakaroon sila ng investment dito sa mundo. Magkakaroon sila ng halakal na kailanman ay hindi sila malulugi. Walang pagkalugi dun sa mga tao na yun. Yung mga tao na nagbabasa ng Quran, yung mga tao na pinapanatili nilang mapangalagaan ang 5 beses na pagdarasal na kahit gaano sila kabisi sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga trabaho, at yung mga tao na ginagastos nila ang anumang ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginugugol nila para kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay pahayag at palihim. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ibig sabihin, kailanman ay walang pagkalugi sa kanilang kalakal, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lan taksad, walan tahlik. Hindi siya malulugi doon at hindi maglalaho ang kalidad ng kanyang produkto. Masya Allah. Walang makakapantay sa ganitong investment ng isang tao, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Bukod sa hindi malulugi, ang kanyang investment hindi maglalaho sapagkat tuloy-tuloy ang kanyang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito pa lang sa mundo ay magkakaroon siya ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. How much more pagdating natin sa Yawmul Qiyamah o sa muling pagkabuhay. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo dito sa 3 uri ng mga tao na ito na kailanman ay hindi sila malulugi, hindi maglalaho ang kanilang mga gawain kapag pinapanatili nila o di kaya kapag tinanggap nila ang alok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Higit sa lahat, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.